Sanipuwersa na ang mga ahensya ng national government at lokal na pamahalaan sa pagtulong sa mga naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Tinututukan din ng pamahalaan ang pananalasa ng Bagyong Paulo. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Tuloy-tuloy ang relief operation sa mga apektado ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Isa sa mga tumutulong sa pamahagi ang Bureau of Fire Protection at ilan sa relief packs ay dinala sa Bogo City na sentro ng lindol. Sanipuwersa rin ang pagtutulungan ng Collapse Structure Search and Rescue Team mula sa Philippine Air Force, Philippine Army, Philippine National Police, BFP at mga lokal na pamahalaan sa search and rescue operations. Patuloy naman ang paggamit sa C-130 plane para sa pagpapadala ng mga kinakailangan at critical na supply. Isinasadiwa ang bayanihan kung saan tumutulong na rin ang mga karatig na rehiyon. Kasama na rin po ang mga LGUs na hindi po apektado ng lindol ay magpapadala po ng assistance doon. So, importante po ngayon magawa po yung ating continuous relief operations. Nananatiling prioridad na maibalik sa normal ang power supply, komunikasyon at tugunan ng housing needs ng mga residenteng nasira ang tahanan dahil sa lindol. So, ongoing pa po ang rapid assessment para makuha natin yung kabuhang effects, no? Total effects, kasama na dyan yung amount na or value ng mga properties na nasira. Sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, 68 ang nasawi dahil sa lindol, habang halos 600 ang nasugatan. Paglilinaw naman ng Office of Civil Defense, sa bumabang bilang ng patay, ito ay dahil under validation pa ang lahat ng natatanggap na datos. Pinaghahandaan na rin ang pagtama ng Bagyong Paulo. Naka-alerto ang Search, Rescue and Retrieval Team ng Philippine Army 71st Infantry Battalion para tumulong sa Pangasinan PDRRMO. Naka-preposition na rin ang Family Food Packs ng DSWD sa Ilocos Region para masiguro ang sapat na supply ng pagkain oras na kailanganin ng mga residente sa lugar. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.